LTO na gawing mandatory ang pagpaparehistro ng mga e-bike. Okay, kamusta mga ka-EV? Welcome sa panibagong episode ng Go E-Vehicle. Okay, alam ko yung iba nagtataka, wala pa tayong upload ngayong 2024 na mga electric vehicle na nire-review natin. So guys, pasensyahan nyo na po ang yung lingkod at masyado pong tayong busy sa ating mga business at syempre may mga dumating kasi ako mga kapatid at sila muna yung mga inuna ko. Okay? Pero ngayon, sa mga susunod na linggo ay magiging okay na yung schedule natin at magtutuloy-tuloy na muli yung ating pong pagre-review ng mga electric vehicle dito sa Pilipinas. So by the way, ngayong araw na to ay reaction video muna tayo patungkol sa mga news, patungkol sa mga e-bike dito sa Metro Manila. So itong mga nakaraang araw ay meron akong mga napapanood na mga news patungkol sa e-bike na kailangan ko na i-rehistro na yung ating mga e-bike. So, tingnan natin. Panoorin natin itong video na ito na nagsasabi na dapat iparehistro na ng LTO lahat o obligahan na yung mga e-bike user na ilihistro yung kanilang mga e-bike. Okay? Sabay-sabay natin panoorin ito pong news na ito. Tara! Let's go! Ngayon, ang ilan sa kanila nakikipagsabayan pa sa mga malalaking sasakyan. Kaya naman gusto nga ng LTO na gawing mandatory ang pagpaparehistro ng mga e-bike. Ang sa frontline ng Malacanang, si Camille Samonte. Marami nang gumagamit ngayon ng sikat na electric bicycle o e-bike. Bukod sa tipid sa gasolina, hindi na ito kailangang irehistro o kailangan ng lisensya para magamit. Kaya kahit sa mga highway, umaarangkada na rin ang ilang e-bike. Gaya na nakuha na ito sa Cabanatuan, Nueva Ecija, kung saan sa gitna mismo ng highway, dumaan ang e-bike na yan. Pinupusinahan pa ito ng truck na nasa likuran para pumilit. Ayan, medyo mali tayo dyan ha. Ang mga tulad niyan ang isa sa mga dahilan kung bakit iminungkahi ng Land Transportation Office o LTO na gawing mandatory ang pagpaparehistro ng e-bike. Para po the proposal that regardless of the speed of the vehicle, kailangan once you go to the public road, and that is supported, meron man tayong batas na gano'n, kailangan rehistrado sa LTO. Sa mungkang niyan, ang ilang nagmamaneho ng mga sasakyan. Pero ba dapat ipa-register na sila? Oo, dapat. Para mag-sipin na din sila kasi lara lang liliko-liko eh. Masaway eh. Isang bigla na lang nasisip na. Dahil nga natin sasakataan yun eh, napapangga. Sa datos ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, mahigit 500 ang naitalang aksidente dahil sa e-bike noong 2023. Dalawa dyan ang may namatay. Nasa 281 naman ang nagdulot ng damage to property, habang 273 naman ang nasugatan matapos maaksidente sa e-bike. Pero kung ang mga e-bike driver ang tatanungin, hindi sila pabor sa pagpaparehistro ng kanilang sasakyan. Dagdag gastos ng daw ito sa kanila. Mahal na parehistro. Mabigat na sa akin yan eh. Yun lang naman pinagkakakitaan ko. Huwag na po nila ituloy yung pag-registered po ng e-bike sa LTO kasi po, as student lang po kasi ako. So, mas napapadali ko po kasi, ito po kasi yung ginagamit ko pag pumapasok po ako ng schools. Kaya dito lang naman po ako around sa lugar lang po namin, hindi naman po ako lumalayo. Wala pang mungkahi ang LTO kung magkano ang aabutin ng pagpaparehistro ng e-bike o sa magiging parusa sa mga pasaway na mag-i-e-bike sa mga pangunahing kalsada. Sa ngayon, may iba't ibang kautusan ang mga lokal na pamahalaan sa paggamit ng e-bike. Kaya kukonsulta raw ang LTO sa mga LGU. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Posing po. Alright, yun, nakita natin yung iba-ibang mga comment ng ating mga kapwa Pinoy dito sa Metro Manila. So, yung iba ay pabor, yung iba ay hindi. So, nakita natin na kung napansin nyo yung truck kanina, di ba? Yung e-bike kanina na nasa gitna po ng 3-lane. Okay, 3-lane na po yun, no? Nasa pinakagitna pa. So talagang bawal po yun, lalo-lalo na sa mga probinsya natin
na dapat nasa first lane lang tayo, dun lang tayo sa gilid, hindi tayo pwede dun sa gitna dahil passing lane po ang tawag po dun. So ngayon, mga ka-EV ay babasahin natin yung ilang mga comment. So hindi natin mababasa lahat, iilan lang ang babasahin natin. Tingnan natin ano yung mga reaction ng mga nanood nitong news at bakit nila gusto iparehistro at bakit hindi. Okay? Tingnan natin. Tara. Okay. Sign natin. Okay. Siyempre, hindi ko na papangalanan kung sino yung mga nagsabi nito. Tinanggal ko na lang. Siyempre, to keep private na rin sa kanila. Okay? Ngayon, dito, ang sabi niya rito ay license priority bago tuunan pansin ang rehistro. Sabi sa Fast and Furious, it doesn't matter what under the hood. The only thing that matter who is behind. Okay? Who is behind the wheel. Okay? Sa case ng e-bike, madami ang kamote e-bikers. So, ouch. Okay? So, nakakasakit ng loob para sa ating mga ka-EV o sa mga nag-e-bike dyan na riders na syempre, hindi naman lahat po ay kamote. Yung iba naman dyan ay meron din talagang license. Yung iba dyan ay sumusunod sa patakaran ng traffic o ng patakaran sa kalsada. Alam nila yung laws o yung mga rules pagdating sa kalsada. So, yun. Ang nangyayari kasi ngayon sa sitwasyon natin ay nalalahat na. So, yun lang. Medyo masakit yun sa mga gumagawa o yung mga sumusunod sa rules ng traffic. So, yun. Sabi niya rito, tuunan pansin yung pagrehistro. Ay, license priority muna bago yung pagrehistro. Okay, ako, for me, approve ako dun sa license muna bagong rehistro kasi napakatagal po kasi ng proseso, no? So, siguro, para at least ma-less na yung mga ganitong mga insidente nakikita natin sa kalsada, ay dapat yung mga, para sa akin lang naman to, yung mga gumagamit ng mga e-bike or yung lumalabas sa mga main road ay meron pong mga license. Okay? Kapag po kasi may license ay syempre alam nila yung mga traffic rules and regulation pagdating sa paggamit ng kalsada. So dito tayo sa pangalawa. Okay, kung sumusunod kayo, hindi sana kayo mapag-iinitan. Ayusin nyo, baka magbago pa ang isip ng LTO. Naka-peace sign and heart at pray. Okay? Tama nga naman to. Siguro kaya tayo ay napansin na ng LTO because marami nang nagiging aksidente o insidente o nagiging laban na tayo ng mga news na katulad ng napanood natin kanina na nilalabag natin yung mga traffic rules pagdating sa ating kalsada. Ito naman ay mindset po ng isang e-bike user. Okay? Sabi niya rito, I am an e-bike user. 2 wheels ang ginagamit ko, papasok sa office and super convenient po. For me, nabawasan ng 2 hours, dating almost 3 hours na biyahe. Okay? Okay naman ang registration para magkaroon ng disiplina ang ibang pasaway na rider. Pero sana pagbigyan din pansin pero sana bigyan din pansin yung mga bike lane na maraming bako-bako. Napipilitan yung iba na umalis sa lane kasi ang pangit talaga ng daan. Tila man lang milyon-milyon ang nakukuha sa mga taxpayer, sana naayos din yung daan. So, eto 2 side po ito. Okay? Nakita natin dito na yung paggamit niya ng e-bike ay very convenient sa kanya. From almost 3 hours, naging 1 hour na lang. No? Yung kanyang almost 1 hour na lang siguro ang kanyang biyahe. So, nakaless siya ng 2 hours, sabi niya no? So, sabi ko nga sa inyo, for me, ginawa ko po tong channel na ito, tong Go EV Vehicle Channel, not sa ganitong pagkakataon. Kasi gusto ko lang na ma-less yung ating emission, yung pollution natin dito sa Metro Manila. Pero nakakalungkot na dumarating tayo sa punto na pinagbabawalan na yung mga EV or
ayaw na nilang nakikita yung EV because of this topic. Okay? So, dito, napansin natin dito na kaya pala yung iba ay talagang lumilihis o umaalis sa bike lane o sa gilid ay most of the time yung road condition po ay bako-bako. Okay? Ako experience ko yan. I'm also a e-bike user and na-experience ko na talagang sobrang lalalim po ng bako sa mga bike lane mismo. So doon po talagang siguro yung iba napipilitan. Ako minsan napipilitan dahil minsan hindi na kaya ng e-bike yung bako. At so, kailangan mong tumingin sa likod para makakross ka doon sa bakong yon. So, yun lang yung mga nakikita kong problema kung bakit yung iba na matitinong rider o matitinong e-bike user ay umaalis sa daan. So, syempre, isa pang dahilan yan, syempre, tayo as a defensive driver, syempre, nakaplan na yung ating pagliko or pagtawid, di ba? So, yung ibang e-bike user siguro kaya tumatawid ng ganun sa fast lane kasi paliko sila doon. So, yun, walang problema sa ganun. Pero wag lang tayong talagang doon na tayo dumadaan kasi may mga mas mabibilis sa atin. Okay? So, dito, guys, sa mga ka-EV natin dyan, sabi dito, nagmamaneho ako ng kotse, motor at pati na rin e-bike. Sang-ayon ako dito, dapat lang iparehistro ang mga e-bike. Kailangan may lisensya na rin ang mga nagmamaneho. Karamihan sa mga nag-e-bike wala namang alam sa traffic laws, kaya kung ano-ano ang ginagawa nila. Parang go-kart sa kalsada. Okay, it's the same sa ating na-explain kanina na sabi ko nga na kailangan nakalihistro or meron lisensya po yung ating mga e-bike user. So, syempre, kapag nagkaroon ka ng lisensya, doon ay magkakaroon ka ng pag-aaral patungkol sa ating traffic rules. Okay? Kung saan lang tayo pwede, ano yung sasakyan na gamit natin, saan lang siya pwedeng dumaan, at malalaman natin doon. So, importante na iba kasi ako, nag-aral ako sa driving school at meron akong mga kakilala na hindi nag-aral at nagbayad lang. So, iba yung nag-aral sa hindi. Kasi pag hindi ka nag-aral, so, hanggang driving ka lang, doon ka lang magaling. So, yung ibang rules, like yung mga, madalas dito yung nagkakamali sa mga solid lane. Halimbawa, yung white tsaka yung yellow lane, di ba? Hindi nila masyadong alam yon. So, yun. Okay. Next. Ayan, ito, e-bike user din ito, mga ka-EV. Okay, as an e-bike owner, pabor ako na mag-register na yung mga e-bikes kahit ako ay napapakamot ulo sa mga e-bike ng bata ang driver. Hindi marunong gumamit ng signal light, tapos nakatupi pa ang side mirror. Okay? And yung mga gumigit na sa kalsada na hindi naman kailangan. Yun ang napansin ni sir, no? Most of the time yung mga bata, siguro maiwasan to yung mga below or minor natin na mga driver, siguro wag na muna natin paggamitin, lalo na sa mga main road, okay? Kasi delikado nga naman yung ganon. At hindi lang yung sarili nila yung delikado, maski yung mga kapwa driver na nakasabayan nila sa kalsada, okay? So ito naman, sabi niya, I think the first action must be giving seminar and certificate to e-bike owners. Okay? Para alam nila kung saan sila lulugar sa kalsada, where to park accordingly, as well as defensive driving. Okay? Siguro may point tong si ma'am or sir, no? na dapat talaga ay may mga seminars, okay? Siguro sa mga sa mga nagbebenta na po ng mga e-trike or e-bike, siguro doon pa lang ma-seminar na or ma-orient na kung saang roads lang sila pwede. So, meron kasing mga nagbebenta ng e-bike o mga e-trike na okay, go, kahit saan pwede yan, di ba? Ganun na sinasabi nila.
Kahit saan. Kahit wala ka lisensya, pwede yan. So, siguro, sa mga owners po, na mga store owner, ay siguro mai-orient nyo po yung mga bumibili sa inyo kung saan lang nila pwedeng gamitin yung ganitong mga klaseng e-bike or e-trike. Okay, sabi dito, pagbawalan nyo ang mga minor na nagdadrive ng e-bike, e-trike or 4 na gulong. Yung mga dumadaan sa highway, dapat merong lisensya. Yung muna ang gawin agad, tapos isunod ang pagpaparehistro. So, pares kami ng point of view ng taong ito na siguro para maiwasan muna, ito yung pinakamabilis munang gawin natin, na pagbawalan muna yung mga nag-e-bike user na yung mga walang lisensya. Siguro, siyempre, yung mga may e-bike dyan, siguro kumuha na rin kayo kasi protection nyo rin yan on your part para at least meron man kayong makabanggaan ay may laban kayo na kayo ay authorized or binibigyan ng karapatan ng gobyerno na gumamit ng ating kalsada. So, may laban tayo, both side, okay? Of course, syempre, ang pagpaparehistro ay napakatagal niyan. Hindi yan biro. Lalo na kung magkakasabay-sabay tayo na magpaparehistro. Okay? Next, sabi nito, please do something about this. Okay? Sabi, babae po itong nagsasabi nito. Nakakagigil sila. Okay? Walang pakialam yan. Okay? At mga naghahari-harian sa kalsada. Alright. Okay? Well, ito yung kanilang napansin at hindi natin to pwedeng ikaila na meron talaga silang napapansin ng mga e-bike user na kamote. Okay? Okay, sa aking reaction dito, siguro nakita ko dito dati ang hari ng kalsada ay ang mga jeepney, okay? Mga jeep. So ngayon ay parang e-bike na yata yung hari ng kalsada ngayon. Alright. So, magandang pakinggan na hari, but in a negative way kasi, no? Pangit naman na para kang nagiging siga-siga na sa paggamit ng kalsada. So, hindi naman dapat nating gawin yon because, syempre, hindi lang tayo ang may karapatan sa kalsada. Lalo na kung wala ka pang lisensya. So, wala talaga tayong karapatan na pagdating sa ganito. Lalo na kung nasa main road ka pa. So, guys, sa mga e-bike user dyan, please maging ano lang tayo, disiplina, madisiplina pagdating sa paggamit ng kalsada. Okay, sabi dito, is about time para magkaroon ng tamang sistema at disiplina kung sino man ang gagamit o gumagamit man ng kalsada. Okay, siguro, yun nga, actually, dapat matagal na natin itong ini-impose, maski hindi lang sa mga e-bike, kahit wala pa yung mga e-bike, kahit motorcycle, tricycle, or else, or anyone else na kailangan talaga may disiplina pagdating sa paggamit ng kalsada. Okay? Kasi, madalas sa probinsya o kahit siguro dito sa Metro Manila ay hindi naman nakapag-take talaga ng exam or nakapag-take ng pag-aaral pagdating sa pagdadrive. So, kaya marami hindi alam po yung mga traffic rules pagdating sa kalsada. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na kamote rider, kamote driver, or anything na tawag natin pagdating sa mga driver na hindi maayos ang paggamit sa kalsada. So, yun yung mga ibang mga comment. Actually, hindi ko naman lahat mababasa lahat. Binasa ko lang yung iilan. At nakita natin dito yung pag-iisip ng ibang kapwa nating driver na nasa kalsada, yung mga di gasolina, di kotse, di motor, o yung mga nasa public utility natin. Nakita natin na medyo minsan naiinis na rin sa mga nag-e-bike o mga e-trike na gumagamit because of yun nga, walang pakialam sa kalsada. At ako mismo, mga ka-EV ay nakikita ko yan. Hindi naman lingid yan. Kaya nga, ginawa natin itong video na to para maging paalala na rin sa mga kapwa natin ka-EV dyan, ka-e-bike riders dyan, na maging
maging responsable sa paggamit ng kalsada, lalo-lalo na kung wala ka lisensya. At mas maganda siguro mga ka-EV ay kumuha na rin tayo ng lisensya. Ngayon, aantayin ko po yung ibang mga comment ng ating mga ka-EV natin dyan. Antayin ko dyan, ay comment nyo lang dyan sa ating comment section yung mga suggestion nyo, suggestion nyo, ano ba ang pwedeng gawin ng LTO, ano ba yung pakiramdam mo, di ba? Pwede mong sabihin dyan sa ating comment section at bigyan natin ng part 2. At syempre, doon ko na rin sasabihin yung aking ano bang tawag dito? Damdamin para dito. Okay? Damdamin, ang lalim, no? Nabablanko ako. Ayan, doon ko na rin sasabihin yung mga dapat ko sabihin patungkol sa issue na to. Okay? Okay. Of course, sa mga bago nating subscriber dyan, maraming salamat at patuloy na sinusuportan niyo po ang Go E-Vehicle. Magti 3 months pa lang tayo, or di ba? Talagang I'm so blessed na dumarami po tayo dito sa ating channel. Nakita ko naman. At pasensya nyo na kung hindi po tayo nakakapag-upload ng mga review natin. By February, tingnan natin. Pag maganda na po yung schedule ko, ay talagang magre-review po tayo ng mga panibagong mga EV na bagay po sa inyo. Mag-subscribe ka na kung bago ka lang na nanonood dito sa ating channel. Baka dito mo na makita ang bagay na EV para sa iyo. Tara, let's go!